kilalanin na yung ating Diyos ay isang consuming fire. I close my eyes and colors fly. As long as the Lord Jesus Christ lives in us, the light shines and will forever shine. Ang lakas ng dating, no? Lightning kasi eh. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. Come on! Ang mga pinantahan niya, yung mga leaders niya, because he need to pass the torch. And yung mga leaders na yun, nandito yun sa chapel na to. And yung torch na yun, ipapasa niya sa mga susunod pang generation. Good morning po and a blessed Sunday to everyone. Andito na naman po tayo for our Sunday online worship. I-open po natin yung Bible natin sa Exodus chapter 3 verse 13 to 15. At sabi po dito, Moses said to God, "Suppose I go to Israelites and say to them, the God of your father has sent me to you. And they ask me, what is his name? Then what shall I tell them?" God said to Moses, "I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you." God also said to Moses, "Say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my Father forever, the name by which I am to be remembered from generation to generation." Purihin po ang salita ng Panginoon. Tumungo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Lord, Father God, maraming salamat po
Maraming salamat po sa umagang binigay niyo po sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ay pinagkaloob niyo po upang kami ay patuloy, Panginoon, na makapagpatuloy sa aming pananampalataya. Thank you, Lord, for the gift of faith na binigay niyo po sa lahat. We know, Lord, that these are struggle times for everyone. But still, Lord, we have chosen, Panginoon, to continue, Lord, to live by faith, Panginoon. Whether it's an online worship, Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, na maramdaman po namin, maranasan po namin yung pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa. Thank you po, Panginoon, sa pagsusustain niyo po ng aming pananampalataya. Without you, Father God, without the help of the Holy Spirit, we don't know, Lord, if we can continue po, Panginoon, sa aming pananampalataya. At sa umagang ito, Panginoon, hayaan niyo po, Lord, na bawat isa sa amin, sa aming mga tahanan, or kung saan mang lugar kami naroon, Panginoon, makakonekta kami sa inyong presensya, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na yung bawat isa, Lord, makita yung kalooban niyo, maging buhay, Panginoon, yung lesson, yung salita, Panginoon, na aming tatanggapin. At ito po ay magbigay sa amin, Lord, ng bagong perspective, bagong realization, Panginoon. Hayaan niyo, Lord, na makapagrema ito sa buhay ng bawat isa. Lord, for all the struggles that we face the past few weeks, Panginoon, one thing is constant po, Panginoon. Ito po yung pag-ibig nyo, ito po yung pag-alaga nyo po sa amin, at ito rin po, Panginoon, yung pagliligtas na ginagawa nyo. Lord, I pray po, Panginoon, that this moment po, Panginoon, it's not about us, Panginoon, but it's your name, Father God. And sabi nga po doon, Lord, that you are the God who is, Panginoon, who is to come, Panginoon, sa aming buhay. Ano man, Lord, yung struggle na aming pinagdaraanan, we know, Lord, that we will came out here, Panginoon, stronger than ever, Panginoon. Lord, gawin niyo po, Panginoon, na makabuluhan itong Sunday worship na ito from our worship team up to po, Panginoon, sa ibibigay ni Pastor ngayon. And I pray po, Panginoon, na patuloy pong makapamuhay ito sa bawat isa. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, yung kabuuan ng programa na gagawin namin this Sunday. Panginoon, kayo po, Lord, yung maitaas at makilala po, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord, marami pong salamat. Sa inyo po namin binibigay yung papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus.
and my soul. I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and grace become my embrace. To love you from the inside out, everlasting. Your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. And the cry of my heart is still waiting. You praise from the inside out, Lord. My soul cries out, everlasting. Your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. And the cry of my heart is still waiting. You raise from the inside out, Lord. My soul, it cries out from the inside out, Lord. My soul cries out from the inside out, Lord. My soul cries out, soul cries out to you. Soul cries out to you. Praise you, Jesus. We worship you, O God. Continue to welcome your presence in our hearts, O God. Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Let's sing. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds the deepest waters. Your sovereign hands lead
once again. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made strong in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. As we give you praise, Lord, we give you praise, our God. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba. Hallelujah. Magandang araw sa ating lahat, araw uli ng linggo, araw ng ating pagsamba sa Diyos. Araw ito na tayo ay nakikipagtagpo sa Panginoon para ang Panginoon ang magkaloob sa atin ng kailangang biyaya at habag para mapanatili yung ating tapat na pananampalataya
at para mapanatili tayo sa focus sa ating pagnanais na mapanatili yung ating pag-ibig sa Diyos. Sa panahong ito na mayroong quarantine, alam natin yung mga schools ay walang pasok. Marami sa mga nagtatrabaho ay natigil. Iba naman ay work from home. Yung mga senior citizen na tulad ko ay hindi pinahintulutang lumabas. In short, tayo ay nasa kanya-kanyang bahay. Nakakulong lamang sa bahay. Dahil sa loob lamang ng bahay, meron tayong ligtas na kalalagayan para maingatan dito sa infection ng COVID-19. Wala rin tayong sama-samang pagsamba sa Diyos. Yung ating ding cell grouping ay virtual. Yung prayer meeting natin na gayon din. Wala tayong S&D sa mga young people. Walang freedom culture. Nagawa ngayon dun sa mga singles. At mapapansin natin na talagang sa panahon ito ng pandemic ay ninanais nating mapaangat yung ating pananampalataya. At kailangan yung sariling disiplina at sariling kusa. Mapanatili yung ating devotion, mapanatili tayo sa ating personal na prayer life, at makadalos sa virtual na discipleship meeting, at makapagpatuloy tayo sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Kaya lamang yung atmosphere ay iba. Kasi pagka tayo nag-online worship, para tayong nanonood lamang. At yung iba ay nakaupo, yung iba ay nakatayo. Iba ay pumapalakpak, nagtataas ng kamay. Pero iba ay hindi. So makikita lang natin na parang meron tayong informal na pagsamba, in a sense na kanya-kanyang diskarte tayo sa ngayon, sa kanya-kanyang lugar. Pero ang atin talagang iingatan ay mapanatili tayo sa ating tapat na pananampalataya. Sa araw na ito, nais kong basahin yung ating pagbabatayan ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito doon sa aklat ng Revelation chapter 2, verse 4, na ang tinutukoy doon ay, ang sabi roon, "But I have this against you, that you have left your first love." Ito yung binabanggit sa aklat ng Revelation 2:4, New American Standard Version. Tayo manalangin saglit. O Diyos at aming Amang nasa langit, inilalapit namin sa inyo ang mga salita na amin pong pag-aaralan sa araw na ito. Makita namin na ang Panginoon nagpapatuloy na kumikilos at gumagawa sa aming buhay upang kahit na narito kami sa ganitong sitwasyon, may padama ang iyong pag-ibig. May padama na ang iyong pong presensya na nanatili, hindi nyo kami iniiwan o kaya pinababayaan man lamang. Kasama namin kayo palagi. Kaya nga sa pagkakataong ito na kami merong online worship, pagpalain nyo nga po yung aming ginagawang pagsamba na ito. Hiniling namin dito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating topic ay remaining in our first love with the Lord. Yung pananatili natin, yung unang pag-ibig natin sa Panginoon ay mapanatili. Ninanais nating itatag ito na patuloy at nais kong tingnan natin yung binanggit doon sa talata na iti isang pagtutuwid ng Panginoon. Ninanais niyang mapanatili yung ating unang pag-ibig. At ulitin ko uli yung statement na yun. Ang Panginoon, ninanais niyang mapanatili tayo doon sa una nating pag-ibig. Doon sa Kingdom of God, napakahalaga yung salitang pag-ibig, sapagkat ito yung batas ng relationship doon sa Kingdom of God, doon sa bayan ng Diyos. At ito yung ating itinatatag na laban ng ating pananampalataya. Mapanatili tayo doon sa ating first love. Ngayon, sa Diyos ay napakahalaga yung pag-ibig, sapagkat ito yung batas na kanyang ipinairal sa relasyon doon sa Kingdom of God. Kaya nga sa panahong ito na meron tayong pandemic, ang ating laging itatanong, do I still love the Lord? O kaya nananatili ba ako sa una kong pag-ibig sa Panginoon?
Ngayon gusto kong simulan ang ating pag-uusap tungkol doon sa sitwasyon ni Pedro nung siya kausapin ng Panginoong Hesukristo pagkaraan na kanyang itatwa ng 3 beses ang Panginoon. Siya nagplano na bumalik doon sa kanyang pangingisda at doon kinatagpo siya ng Panginoong Hesukristo. At binanggit doon sa John 21:15-17, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" "Yes, Lord," he said, "you know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." Again, Jesus said, "Simon, son of John, do you love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." The third time he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep." Ngayon, bakit ito yung tanong ni Jesus Christ nung kanyang kinatagpo si Pedro? At papansinin natin 3 beses na paulit-ulit na itinatanong, "Do you love me?" At dito ipinapahayag yung kumpletong halaga na ano talaga ang nais na makita ni Jesus Christ kay Pedro. Ano yung talagang ninanais niya ibibigay sa kanya ni Pedro. Ang sabi ron ay love. "Do you love me more than this?" Nung sabihin ni Jesus Christ yung, "Do you love me more than this?" Meron pa bang ibang bagay na maaari na ipalit doon sa pag-ibig sa Panginoon o kaya pumatong doon sa pag-ibig sa Panginoon? So, sa Panginoon, itinatatag niya na yung pinakamahalaga sa ating relasyon sa Panginoon ay pag-ibig. Laban natin ang Panginoon. Laban natin ang Panginoon more than this. Yung salitang this ay mga bagay na pwede natin yung bang maibaling yung ating pag-ibig. Maaring ito tungkol sa ating sarili, maaring ito yung ating pamilya, maaring ito ay tungkol sa career, o kaya leisure, or even a ministry. Ngayon, sa Kingdom of God, ang pinakamahalagang batas ay pag-ibig at nais kong pasimulan natin ito na itinatatag ng Panginoong Hesukristo yung pinakamahalagang utos. Ang sabi doon sa aklat ng Mark chapter 12, 29-31, ang sabi, ang pinakamahalagang batas ng Diyos ay pag-ibig. Doon sa verse 29 ng Mark chapter 12, sumagot si Jesus, ito yung pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon natin Diyos, ang tanging Panginoon. Iisa lamang ang Diyos. Iisa lamang ang Creator. At iisa lamang ang binabanggit na tanging Panginoon binabanggit, ang Diyos. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kalwa, buong pag-iisip at buong lakas. Yun ang pinakamahalaga na utos na ibinigay ng Panginoon. Ano yung utos? Umibig doon sa ating Creator. Umibig doon sa ating Diyos. Umibig sa ating Panginoon. Gaano kalaking uri ng pag-ibig? Ang sabi, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas na tinutukoy na wala nang pwede pang maibigay na uri ng pag-ibig sa iba, kundi puro sa Panginoon. Kaya lamang pag alam natin, pagka inibig natin ng Diyos, iibigin din natin ang iba. Kaya ito yung inilagay niyang utos doon sa pangalawa. Ang sabi doon sa verse 31, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Ngayon, itinatatag ng Panginoong Hesukristo na ang pangunahin na utos ng Diyos, ang pinakamahalaga ay pag-ibig sa Diyos. Bago pag-ibig sa kapwa, bago pag-ibig sa ibang bagay, pag-ibig muna sa Diyos. Ito yung pinakamahalaga. At kung yan ang pinakamahalaga, paano natin titingnan ngayon yung utos na ito? Gagawin natin itong pinakamahalaga sa ating buhay.
ilalagay natin itong top priority sa ating buhay. Kung tayo nananalig sa Panginoon, ito yung itatatag na natin na gagawin layunin ng ating buhay. Iibigin natin ng Diyos. Buong puso, buong kalwa, buong pag-isip at buong lakas. Ngayon, personally, ito rin yung aking itinatatag sa aking buhay. Lagi ko itong binabantayan. Lagi ko itong iniisip. Lagi ko itong isinasama sa aking prayer. Bakit? Sapagkat ito yung pinakamalagang utos ng Panginoon sa akin. At ito rin yung pinakamalagang utos ng Panginoon sa inyo. Ibigin natin ang Panginoon Diyos. Ibigin natin ang Panginoon Diyos. Ito yung pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Kung meron papalit dito, ito yung magiging kasalanan. At ano yung magiging totoong kasalanan? Pagka hindi na natin inibig ng Diyos ayon doon sa sinasabi niya, ano sinasabi niya? Iibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong kalwa, buong pag-iisip at buong lakas. Kapag hindi na ito buong puso, hindi na ito buong kalwa, hindi na ito buong pag-iisip at hindi na ito buong lakas, ito ay kasalanan na. Iti paglabag na doon sa utos. At dahil sa ito yung pinakamahalagang utos o kaya pinaka-greatest commandment. So ang pinaka-greatest sin ay yung hindi natin pagsunod dito sa greatest commandment. So kapag hindi natin naituon yung ating buhay dito sa pag-ibig sa Panginoon, nang tulad siya hinihingi ng Diyos, ito ay magiging kasalanan. Ngayon, ating pag-uusapan, baka lumabig yung ating pag-ibig sa Diyos pagka tayo narito sa panahon ng pandemic. Kaya ako binabanggit, babantayan natin yung ating sarili. Na huwag tayong lalamig dito sa pag-ibig nito. Yamang ito yung pangunahing utos na binigay ng Diyos sa atin. Tayong nananalig sa Panginoon. At remember then, na pagkaraan nating ipahayag na si Jesus Christ, Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay, ipinagkaloob sa atin ang bagong pagkatao. At ipinagkaloob din sa ating bagong pagkatao yung kaloob na Espiritu Santo. At binabanggit na ang banal na Espiritu ay nagdala sa ating puso ng pag-ibig ng Diyos upang magawa lamang natin itong sinasabing itong utos na ito ng Panginoon. Ano yung utos ng Diyos? Ano batas? Doon sa Kingdom of God, batas ng pag-ibig. Ngayon, dahil ito yung batas na pinaiiral ng Panginoon, ninanais ng Diyos, babantayan natin ito palagi. So yung lahat na nakaugnay doon sa pag-ibig natin sa Diyos, hindi natin ito bibitawan. Ngayon, puntahan ko yung binabanggit doon sa aklat na Revelation chapter 2, 1-7. Ito yung pinanggagalingan ng ating talata, yung ating main text. Ngayon, binanggit doon, basahin ko to isa-isa at makita lang natin bakit mahalaga na hindi natin bibitawan yung ating unang pag-ibig sa Panginoon. Ngayon, nabanggit, unang pag-ibig. Ito yung unang panahon na ating narinig ang mabuting balita. Tinanggap natin si Jesus Christ na Lord and Savior ng ating buhay. And then, nung tayo ay magsisi, naranasan natin ang forgiveness. Daman-daman natin ang forgiveness. Daman-daman natin ang pag-ibig ng Diyos. Daman-daman natin ang kanyang favor. At pagkatapos pinuspos tayo ng Holy Spirit, talagang daman-daman natin ang laki ng pag-ibig natin sa Diyos. And then, doon sa panahong yon, mahal na mahal natin ang Diyos. Mahal na mahal natin ang pagsamba sa Panginoon. Sabik na sabik tayo. Dumating yung oras at araw ng pagsamba sa Diyos. Pero hindi lamang yon, kinasasabikan natin ang malaman ng sinasabi ng kanyang salita. Hinahanap natin na makarinig ng kanyang salita. Kaya nga hindi lamang yon, kinasasabikan natin maging yung prayer life natin, kinasasabikan natin yung anumang activity na tayo makikipagtagpo sa Panginoon. Hinahabol natin yung lahat ng bagay kasama yung mga conference, yung anumang bagay, na doon makakatagpo natin ang presensya ng Panginoon. At ulitin kay statement na yan. Sa anumang okasyon o anumang gawain na makakatagpo natin ang presensya ng Panginoon, kinasasabikan natin pumunta roon. Maaari tayong gumastos, maaari tayong magbayad, o kaya maaari natin bitawan yung ating activity. At ang isa lamang ang dahilan, kinasasabikan natin katagpuin ang presensya ng Panginoon. Saan? At ulitin ko uli, yung worship, kinakatagpo tayo ng Diyos, so kinasasabikan natin yun.
Yung ating prayer meeting, kinasasabikan natin dumalo. Bakit? Kakatagpuin natin ang Panginoon. Yung ating personal na prayer, yun din, nagtatag tayo na tayo makikipagtagpo sa Panginoon. Yung ating pagbabasa ng Kanyang salita, kinakatagpo tayo ng Panginoon. And then sa pagdalo sa anumang discipleship o anumang training, alam natin naroon ang presensya ng Diyos. At yun ang pinaka-main na dahilan bakit tayo nasasabik doon. Naroon ang presensya ng Diyos at yun ang dahilan kung bakit tayo nasasabik. Gusto nating katagpuin ang Diyos. Bakit? Simple lamang. Mahal kasi natin ang Diyos. Kiniibig kasi natin ang Diyos. At yun ang unang pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya nga, personally, lagi kong inaalaala yung panimula ko sa pananampalataya. Yung aking kasabikan noon sa pagbabasa ng Bible. Nabanggit ko sa aking testimony in just 2 weeks natapos kong basahin ang New Testament. And then nag-set ako ng panahon na 3 times a day na magpipray. Kahit na nung aking nagtatrabaho, nagpipray ako sa tanghali, nagpipray ako sa gabi, nagpipray din ako sa umaga. Itinatag ko yung lahat ng bagay na yon. And then ang isa kong kinasasabikan, araw ng linggo. Bakit? Araw ng pagsamba sa Panginoon. And then pagka merong Bible study, ay hindi ako nasisiya ng 1 oras lamang. Kung minsan 2 oras na, 3 oras na, nagtatanong pa rin ako doon sa nagtuturo. Bakit? Kinasasabikan ko ang salita ng Diyos. So, yung pagka naalala lang natin yung ating panimula, at hindi lamang yun, kahit kangino na ating makausap na tao, ating ipinapahayag yung ating patotoo kung paano natin nakatagpo si Jesus Christ, kung paano natin naranasan yung pagbabagong ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi tayo tumitigil sa ating pagpapatotoo. At hindi lamang yun, nagsimula tayong mangarap ng mga bagay na magbibigay ng karangalan sa Panginoon. Nagnanais tayong parangalan ng Diyos sa pamagitan ng ating buhay na kahit na kailangan natin magsakripisyo, magbigay ng kahit anumang bagay, maging iti salapi o oras o lakas, ibinibigay natin sa Panginoon. Bakit? Sa dahilan na mahal natin ang Panginoon. At yun ang atin laging naiisip at naalala sa ating pagpapatuloy sa pananampalataya na dahil sa ipinadama natin ng pag-ibig sa Diyos, daman-dama natin ang pag-ibig ng Panginoon. Yung favor ng Lord. Nung tayo magkasakit, humingi tayo ng kagalingan. Naroon ang pagpapagaling ng Panginoon. Nung tayo magipit, humingi tayo sa Panginoon, ay ipinagkaloob ng Panginoon ng kaluwagan. Ano man yung bagay na hinihingi natin sa Diyos, ibinibigay niya. Bakit? Love na love natin ang Lord. At ang Lord naman, dahil sa nakikitang mahal na mahal natin siya, ay kanyang naipapadama yung kanyang pag-ibig sa atin, yung kanyang biyaya sa atin, yung kanyang habag sa atin, at nagsasalita ang Diyos sa atin. Lagi siyang merong salita na ipinapahayag sa atin. Siya yung nagtuturo sa atin ng salita ng Panginoon. Bakit? Dahil sa pag-ibig natin sa Diyos, ay ipinapahayag sa atin ng kaunawaan ng kanyang salita. Kaya nga, meron tayong alaala ng unang pag-ibig sa Panginoon. At nais ko sa bawat isa sa atin, itatatag natin yung ating first love. Hindi natin ito bibitawan sapagkat dito sa aklat ng pahayag na ating pag-uusapan, makikita natin na ang Panginoon ay kanyang ipinapaalala yung first love. Pero hindi lamang ipinapaalala yung first love. Nagbababala pa siya na huwag nating iiwanan yung first love. At hindi lamang yon, binabanggit na may consequence kapag tayo umiwan o kaya iniwanan natin ang first love. Ngayon, gusto kong tingnan natin yung pagtutuwid ng Panginoon doon sa aklat ng Revelation chapter 2 verses 1 to 7. Ito sulat ng Panginoon doon sa aklat, doon sa iglesia ng Efeso. Ngayon, pagkat tinignan natin Revelation, paano ipinapakilala ni Jesus Christ ang kanyang sarili rito? Ipinapahayag na niya ang kanyang sarili rito na isang Diyos. Isang Diyos na nalalaman ang lahat ng bagay. Ang sabi niya, siya yung Alpha at saka Omega. Alam niya yung pasimula, alam din niya yung wakas. Pero hindi lamang yon. Sa panahon ng Revelation, atin titingnan si Jesus Christ, hindi siya Savior kundi isang Judge. Kanyang itutuwid ngayon o kaya lilitisin ngayon ang mga tao ayon sa kanilang ginawa. Kaya makikita natin, yung sulat na ito ay sulat ng isang Judge
na nagnanais na magbigay pa ng pagkakataon doon sa sinulatan na magkaroon ng pagbabago. Bakit? Darating yung judge. Magtutuwid siya at maglalagay siya ng consequence doon sa anumang kasalanan o kamalian. Ngayon, tingnan lang natin itong binabanggit nito saglit upang maipaalala sa atin bakit napakahalaga na panatilihin natin yung unang pag-ibig sa Panginoon. Ang sabi rito sa verse 1, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. So binabanggit na ang nag-uutos kay John at nagnanais na magpadala ng sulat ay si Jesus Christ. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Yung salitang angel dito, yung original na word na ginamit ay messenger. At yung binabanggit na messenger dito, yung ibang commentator binabanggit na siya yung pastor o kaya yung leader dito sa loob ng church. Ngayon, sino sinusulatan? Church. At dito, 7 church ang sinulatan ng Panginoon doon sa Revelation 2-3. At doon ipinakikita na napakahalaga sa Panginoon yung church. Yung pagtutuwid sa church, yung leadership sa church, yung body of Christ. Ngayon, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito yung ipinapasabi na may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Doon sa sinasabing yon, siya yung may hawak. Siya yung merong authority. Siya yung tagapamahala. Binabanggit, ito yung pinapasabi na may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Yung tinutukoy na 7 ilawang ginto, pagka ating tininan, ito yung churches. At yung 7 anghel, ito yung tagapagbantay doon sa bawat local church. And then, doon sa verse 2, pansinin ninyo, nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtitiyaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mo sila'y nagsisinungaling. Ngayon, yung una, binanggit kanino isinulat doon sa iglesia. So, ito isang real na iglesia, isa totoong iglesia. Nung panahon ng ni John, nung first, yung unang panahon ng iglesia, ito yung isang real na iglesia sa Efeso. Ngayon, binabanggit sino yung nagpapasulat? Ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, tinutukoy dito na ang sabi ay sa verse 2, nalalaman ko ang ginagawa mo. I know. So, itinatatag na dito yung omnipresent ng Panginoon, yung alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya yung ating ginagawa. Alam niya yung ating iniisip. Alam niya yung ating pinupuntahan. Alam niya yung mga nangyayari sa ating buhay. Ang sabi niya, nalalaman ko ang mga ginagawa mo. So, ikinuuna yun sa verse 2, ikinokomment ng Panginoon kung ano yung nangyayari rito sa iglesia. Ang sabi, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtitiyaga. Ano yung tinutukoy na pagpapakahirap? Yung kanilang ginagawang paglilingkod. Sila ay nagsimula na maglingkod sa Panginoon magmula nung kanilang ibigin ng Panginoon. Ang sabi, magmula nung makilala nila ang Panginoon, nagsimula na silang magtapat sa pagsunod sa Panginoon. Binabanggit, sila ay nag-aral ng salita ng Panginoon, sila ay nagpe-pray, sila ay nagwo-worship. Ginagawa nila yung lahat ng bagay na pagpapakahirap, pati yung pagdadala ng mabuting balita, pati yung pag-aalaga ng mga taong nananalig sa Panginoon at kanilang pinagtitiyagaan. Ang sabi, nagtitiyaga sila doon sa kanilang ginagawang paglilingkod na iyon. Ngayon, binanggit, alam ko hindi mo kinukonsinti ang masama. Ngayon, dito itinatatag yung kanilang firm na paninindigan. Itatatag ang truth doon sa kabuuan ng church. Ang sabi, itatatag nila yung truth. So, makikita natin itong church na ito ay meron silang ministry. Meron silang tamang pagtuturo. Meron silang tamang ginagawa. Tama yung kanilang lahat na kinikilos doon sa loob ng church. Ngayon, ang sabi niya, alam ko hindi mo kinukonsinti ang masasama. Sinubok mo yung mga huwad na apostol at napatunayan mo sila nagsisinungaling. So makikita natin, alam nila kung sino yung tama at kung sino yung mali. At doon makikita natin isang
iglesia ito na pagka ating sinuri, tamang iglesia, tamang doktrina, tamang katuruan, may tamang pamumuhay, may maayos na yung bang na uri ng pananampalataya pagka ating tiningnan, okay na okay itong mga taong ito. Maganda yung kanilang buhay spiritual. At pwede rin maging gayon ang ating maging tingin sa ating sarili. Kung minsan kasi ay nung magsimula tayong manalig sa Panginoon, mahal na mahal natin ang Panginoon. And then tayo nagpasya na magtatalaga ng buhay. Kung ano man ang ipagagawa ng Panginoon, iti ating ginagawa. Kung ano man yung hiningi niya sa atin, iti ating binibigay. At kung minsan ating isinasakripisyo, maging sarili nating buhay, maging sarili nating karir, maging yung iba't ibang mga bagay na kailangan natin bitawan, binibitawan natin. Iba, binitawan ng love life. Yung iba, yung bang nagtatag ng uri ng trabahong huwag makakasagabal sa kanyang pananampalataya at sa kanyang paglalingkod. Yung iba, iba't iba talaga yung ginawang kaparaanan upang maipakita lamang mahal na mahal niya ang Panginoon. At siya nagsimula sa kanyang journey ng pananampalataya. Nagpa-disciple, and then lumago, nagsanay, and then pagkatapos nun, nag-ministry, pagkatapos nun, ay nag-iingat sa kanyang pamumuhay, nagpapakahirap siya, and then yung kumisan ay mayroon siyang mga pinaglilingkuran tao na kumisan kailangan pagtiyagaan, pinagtitiyagaan niya. Ngayon, pagkatapos nun, kapag meron nagkakamali, meron ng maling pananaw, hindi niya kinukonsinti ang mali. No? Hindi niya kinukonsinti yung gumagawa ng masama. And then kapag may turong mali, ay kanyang nalalaman kung anong kanyang kamalian. So makikita natin tama yung buhay. At kumisan sinasabi natin, okay ako. Kaya lamang ang talagang sumusuri ng ating buhay, si Jesus Christ. Ang sabi niya, alam ko ang lahat ng bagay. Ngayon, tingnan niyo yun sa verse 3, Revelation 2:3. Balikan ko itong mga taga-Epeso. Makikita natin yung kanilang pamumuhay. Ang sabi ng Panginoon, alam ko rin matyaga ka. Nagtiis na maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Pansinin natin sa ministry, kailangan ng pagtitiyaga sa pagtuturo ng mga tao, pagsasanay ng mga tao para lumago sa pananampalataya, kailangan ng pagtitiyaga. At kung minsan ay hindi kumbinyente yung ating oras na itinakda, pero itinutuloy pa rin natin. Nagtitiis tayo na maraming hirap at ating binabanggit, alang-alang ito sa Panginoon. And then ang mga taga-Epeso, hindi sila nagkukwit. Tayo man ay hindi nagkukwit. Kahit na ano yung discouragement na maranasan natin, hindi tayo nagkukwit. Pero pagdating dito sa verse 4, merong pag-iiba yung binanggit ng Panginoon. Sa verses 2 to 3, commendation. Pagdating doon sa verse 4, ating makikita yung pagtutuwid sa kanila. Ang sabi rito sa verse 4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Meron ako isang bagay na laban sa iyo. Meron ako isang bagay na hindi ko nagugustuhan sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, meron ako isang bagay na laban sa iyo. At ano yun? Ang pag-ibig mo nung una, kang sumampalataya ay nanlalamig na. Doon sa English, ang sabi, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Ayon sa NIV at doon sa New American Standard Version. But I have this against you, that you have left your first love. Ngayon, hindi binanggit na ang sabi rito, left, iniwanan. Hindi naiwala, kundi iniwanan. Ibig sabihin, hindi basta nawala. Yung bang iniwanan, yung word na left ay iniwanan. Doon sa isa naman ay pinabayaan, yung unang pag-ibig. Ito yung description na inilagay ni Jesus Christ dito sa mga taga-Epeso. Ang sabi, iniwanan. Ngayon, pagka iniisip natin, ano kaya ang dahilan at nung suriin ng Panginoon, yung mga taga-Epeso, ang kanyang binanggit, iniwanan mo ang iyong unang pag-ibig. Pagka tinignan yung kanilang mga
ginagawa na paglilingkod sa Panginoon, yung kanilang ministry, yung kanilang worship, yung kanilang prayer, yung pag-aaral nila ng salita ng Panginoon, tama naman. Yung kanilang pamumuhay, iniisip natin, tama naman. Yung kanilang pag-iingat doon sa church na huwag itong mapasok na maling katuruan, tama naman. Makikita natin yung iba't ibang area, tama naman. Meron lamang isang bagay na hindi hindi nagugustuhan ng Panginoon. Iniwan nila yung unang pag-ibig nila sa Panginoon. Ngayon, para maunawaan natin yung bagay nito, pwede tayong gumamit ng isang illustration. Ito tungkol sa isang mag-asawa na pagkaraan ng 15 taon ng kanilang pagsasama, nag-uusap sila at umiyak yung babae. At ang sabi ng lalaki ay, bakit ka pa umiyak? Naibigay ko na sa iyo ang lahat mo ng gusto. Ang sabi niya, humingi ka na magandang bahay, nakapagpatayo tayo ng isang malapalasyong bahay. Meron tayong magandang kotse, ibinili kita ng kailangan mong alahas. Yung lahat ng mga hinihingi mo, ibinigay ko. Ano pa ang kailangan mo? Ang sabi lang ng babae, ang kailangan ko yung pag-ibig mo. Sapagkat sa ngayon, ang sabi ng babae, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Ang ginagawa na lamang ng lalaki, paglilingkod. Ang ginagawa lamang ng lalaki, pagbibigay. Pero yung pagpapadama ng pag-ibig doon sa kanyang asawa, hindi na nararamdaman ng babae. Marahil doon sa hindi lang natin alam kung bakit nabanggit yun ng babae. Marahil hindi na siya nabibigyan ng attention. Marahil wala na yung kanilang bonding o kaya yung iba't ibang dati nilang ginagawa bilang mag-asawa. At yun ang kanyang dahilan kung bakit siya umiiyak. Para bang binanggit, ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng bagay. Pero ang sabi lang ng babae, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Pagka tayo rin ang tinanong, hindi rin natin gusto na pagka sa love relationship, limawa sa mag-asawa, yung babae ay naglilingkod na lamang sa bahay, namamalansya, naglalaba, nagluluto, ginagawa ang lahat-lahat ng bagay, at ang dahilan na lamang niya tungkulin. Pero hindi na makapagpadama ng pag-ibig sa asawa at doon sa mga anak. Ano sasabihin ng kanyang kasambahay? Matutuwa ba sila? Ulitin ko, ang karaniwan nating hinahanap ay pag-ibig. Totoong pag-ibig. Totoong pagmamalasakit. Maging ang Panginoon ang hinahanap niya sa tao. Pag-ibig. Ngayon, ito yung binitawan ng mga taga-Epeso. Marahil sila ang naipalit nila na dahilan o kaya yung bakit nila naiwanan ng unang pag-ibig. Natuon ang kanilang isip doon sa ministry, doon sa pagpapalago sa gawain ng Panginoon. Marahil natuon ang kanilang isip sa kanilang pamilya o kaya doon sa iba't ibang mga pagsasanay doon sa mga gawain ng Panginoon na ang kanila ng kinaligtaan, relationship with God, yung bonding sa Panginoon, yung kanilang pag-aayos ng buhay. Ngayon, binanggit natin itong bagay nito, ang sabi rito ng Panginoon, iniwan mo na yung una mong pag-ibig sa akin. Sa verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalalagayan, pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang ginagawa mo nung una. Ngayon, meron 3 bagay na pinagawa ang Panginoon sa mga taga-Epeso na po pwede natin ding sundan. Yung una, remember. Ani aalalahanin natin yung una natin pag-ibig. Paano natin inibig ang Panginoon? Paano tayo nagtalaga ng buhay sa Panginoon? Paano natin ibinigay yung ating sarili sa Panginoon? Yung ating pagsasakripisyo, alang-alang sa Panginoon, nung mahal na mahal natin ang Panginoon. Aalalahanin natin yon. Pangalawa, yung binanggit ng Panginoon, repent. Magbago ka ng isip. No? Ngayon, doon tinutukoy na alalahanin mo kung ano yung dati mong ginagawa, ano yung mga pumalit, ano yung dahilan kung bakit naiwanan yung dati mong pag-ibig. Alam natin yon. Personally, alam ko kung ano yung pumapalit doon sa pag-ibig ko sa Panginoon. At meron din pagkakataon na aking binabalikan itong una kong pag-ibig sa Diyos. Sabi ko, hindi ko na ginagawa yung dati kong ginagawa. Kaya lamang,
Pagka naalala ko sa aking prayer, yung una kong ginagawa sa Panginoon, ipinagpipray ko ngayon, Lord, gusto kong balikan yung una kong pag-ibig sa inyo. And then sasabihin ng Panginoon, magbago ka na ng isip. And then gawin mo yung dati mong ginagawa. Yung pangatlo, gawin mo na yung dati mong ginagawa. Ngayon, merong mga nakakalungkot na mga pangyayari na nagaganap sa mga naglilingkod sa Panginoon. Merong isang binabanggit na isa siyang minister at siya nag-doctorate doon sa ministry, and then siya nagturo sa Bible school, and then ninanais niya magpatuloy pa doon sa kanyang pag-unlad, doon sa kanyang kaunawaan, doon sa katuruan ng Panginoong Hesukristo. And then, after 40 or 50 years ng kanyang Christian life, nung siya nandun naghihingalo na, nagpatawag siya ng kaibigang pastor, at kanyang hiniling doon sa kaibigang pastor, ang sabi niya, ilapit mo ako sa Panginoon. Tulungan mo ako na makabalik sa una kong pag-ibig sa Diyos. At nagulat yung kaibigang pastor. Bakit? Sapagkat 40 to 50 years na naglilingkod itong kanyang kasama, yun ang kanyang hiningi. Ang sabi niya, sa panahon na matagal na, sabi niya, hindi ko pa nagagawang balikan yung una kong pag-ibig sa Panginoon. Kaya yun ang kanyang hinihingi, na bago siya humarap sa Panginoon, ay kanyang mabalikan yung una niyang pag-ibig. Kaya lamang ito yung sa panahon malapit na siyang mamatay. Kaya ako nabanggit, there is that probability na meron tayong mga pagkakataon na hindi natin napapansin, na iwanan natin yung una nating pag-ibig. Kaya binanggit dito ng Panginoon, alalahanin mo ang dati mong kalalagayan, pagsisihan mo talikuran ng iyong masasamang gawa. Ano yung masasamang gawa? Yung pumalit doon sa unang pag-ibig natin, yung ipinalit nating activity, yung ipinalit nating mga bagay, yung ipinalit nating mga tao, yung ipinalit nating anumang bagay na nakapigil sa atin para maiwanan yung una nating pag-ibig. Ito yung binabanggit na masasamang gawa. Kaya lamang, bakit sinabing masamang gawa yung bagay na yon? Ang dahilan kasi ito yung naghiwalay sa atin doon sa unang pag-ibig natin sa Panginoon. And then, binanggit na gawin mong muli ang ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Pansinin ang sabi rito, kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan. Aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Yung pwesto mo, yung kinalalagyan mo, aalisin kita roon. So yung layunin ko sa pagkapili sa iyo, aalisin kita roon. So meron ditong babala ang Panginoon. And then doon sa verse 6, binanggit naman, ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo, kinakapupuotan mo rin tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Itong mga Nicolaitan, ito yung nagtuturo ng maling aral do sa mga biliban ng panahon iyon. At binanggit, ang sabi ng Panginoon, napupuri kita rito, kinapupuotan mo rin tulad ko ang ginagawa ng mga Nicolaitan. And then do sa verse 7, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ang sabi, to the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Ngayon, pansin niyo sa verse 7, may pangako sa sino mang magtatagumpay. Ano yung tinutukoy na sino mang magtatagumpay? Yung nanatili doon sa first love. Sa context, ang sino mang mananatili, ang sabi niya, to the one who is victorious. Dito nyo makikita na ang pangako ng Panginoon ay para sa mga victorious lamang. Wala siyang pangako doon sa mga hindi victorious. Ang kanyang pangako dito sa 7 churches, pagka ating pinansin, to the one who is victorious. Paulit-ulit niyang binabanggit ito. So yung pangako ng Diyos, ibibigay lamang doon sa mga victorious, doon sa mapagtagumpay. At dito sa context, dito sa iglesia ng Epeso, sino yung tinutukoy na victorious? Yung nanatili sa first love niya. Dapat kong panatilihin yung aking first love sa Panginoon. Dapat din ninyong panatilihin ang inyong first love sa Panginoon. Sabihin natin, ang dami nyo nang nagawang paglilingkod, pastor.
Hindi yun ang aking binabantayan. Ang binabantayan ko, yung aking first love sa Panginoon. Kayo rin, ito rin yung inyong babantayan. Bagamat ginagawa natin yung iba't ibang ipinagagawa ng Panginoon, ay ang una natin talagang babantayan, yung love relationship natin sa Panginoon. Ngayon, puntahan ko si Peter. Si Pedro, ano yung pinagawa ng Panginoon at siya nakabalik uli doon sa first love niya sa Panginoon. Pagkaraan ng pagtatagpo na tinanong ni Jesus Christ si Pedro, "Do you love me?" 3 times. "Do you love me?" At palagi ang sumasagot si Pedro na, "Yes, Lord, I love you. You do know everything." Kaya lamang alam na ni Pedro ang dahilan kung bakit hindi niya naitatag ang kanyang first love sa Panginoon. Pumasok sa kanya yung kasalanan. Kasalanan, itinatwa niya si Jesus Christ ng 3 times. Itinatwa ng kanyang pamumuhay si Jesus Christ 3 times. So may posibilidad din na kapag tayo namuhay na may kasalanan, itatatwa rin natin yung ating pag-ibig sa Panginoon. Ngayon, pagka ating inisip, bakit niya nagawa yun? Simple lang. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Watch and pray so that you may not fall into temptation." Ngayon, ano yung temptation sa atin sa ngayon? Iwanan yung first love. At ano yung ating pangunahing gagawin para mapanatili tayo sa ating first love? Gagawin natin priority yung ating prayer. Yung pag-aaral ng salita ng Panginoon, gagawin natin itong priority. Yung ating mga pagsunod sa pinagagawa ng Panginoon, gagawin natin itong priority. At bakit natin susundin yung lahat na ipinagagawa ng Panginoon? Isa yung gagawin nating dahilan. Isa yung panggagalingan ng ating motivation, pag-ibig sa Panginoon. Kaya nga, doon sa kay Pedro, ipinangako ng Panginoon sa kanya na bago sila sumunod sa paggagawa ng Panginoon, hintayin nila ang pangako. At si Pedro na prayerless, naging prayerful. And then, sa kanyang pananalangin, tinanggap nila yung kaloob na Holy Spirit. At itong kaloob na ito ng Holy Spirit, naglagay sa kanya ng pag-ibig ng Diyos. At dahil doon, nagawa na niyang iyalay ng lubusan na ibigin ng Panginoon hanggang sa siya mamatay. Si Pedro, inibig na ang Panginoon hanggang sa siya mamatay at inilagay niya sa ayos yung kanyang priority ng buhay. Pansinin ninyo doon sa aklat ng Gawa sa 6:4. Itinatag na niya yung priority niya. Sabi niya doon sa Gawa sa 6:4, "Iukol naman namin ang aming panahon." Saan? Sa pananalangin at pangangaral ng salita. So, inilagay sa priority yung kanyang paglalaan ng panahon. Ang sabi niya, iuukol naman namin ang aming panahon. Saan iuukol ang panahon? Saan nila gagamitin ang kanilang oras? Ano yung priority nila? Bagong ministry, Lord muna. Relationship muna sa Panginoon. Bagong ministry, relationship muna sa Panginoon. Itatatag muna yung love relationship with God. Ang sabi niya sa aklat ng Gawa sa 6:4, iuukol naman namin ang aming panahon. At ulitin ko, saan natin dapat iukol ang ating panahon? Ano yung priority natin? Love relationship with God. Through prayer, through worship, through devotion. Sa pagnanais nating maitatag ang bagay na yon. At saka lamang gagawin natin. Kala Pedro, yung kasunod noon, ministry. Sa atin marahil ay may dagdag yung ministry, trabaho, pag-aaral, at iba't iba pang mga bagay. Maaring leisure, maaring pupuntahan. Pero ano yung talagang uunahin pa rin na bahagi ng buhay? Love relationship with God. Prayer. So, sa ating pagtatapos, mapanatili tayo sa first love natin sa Panginoon. Itatatag na natin yung isang awareness natin as believer. Ang laban ng ating faith, mapanatili tayo sa ating first love sa Panginoon. Ito yung laban ng ating faith. At dahil doon, lagi nating alalahanin yung ating panimula na pag-ibig sa Panginoon.
Kung meron bang yung bang nakapigil sa atin o kaya dahilan kung bakit natin nabitawan o naiwanan yung first love na yon, atin ang talikuran ng mga yon. And then, balikan natin yung dati nating ginagawa nung tayo nagsisimula sa pananampalataya. Nung tayo nagsisimula sa pananampalataya, ano yung ating gagawin? Ulitin ko, babalikan natin yung pag-ibig natin sa ating personal prayer life. Dinagdagan ko hindi lamang prayer life, kundi pag-ibig sa prayer. Bakit? Ito yung napakahalagang bahagi ng ating pakikipag-fellowship sa Diyos. Priority natin, mag-pray. Pagka tayo nagpipray, kinakatagpo tayo ng Ama, ng Anak, at kasama natin ng Holy Spirit. Yung pangalawang bagay na dapat natin din bantayan, yung ating devotion, yung pag-ibig natin sa salita ng Panginoon. Ano yung intent natin? Makilala pa ang Diyos. Makilala yung daan ng Panginoon. Malaman ang kaparaanan ng Diyos. At ano pa? Makapagsalita ang Diyos sa atin upang magabayan tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagka binanggit natin, pag-ibig sa salita, pag-ibig na magabayan tayo ng salita ng Diyos. Itatag din natin na pangatlo, yung priority natin, yung worship. Maayos na worship. Yung oras, yung ating lakas, yung ating isip, yung ating puso. Yung pangapat ay bantayan natin yung ating pamumuhay. Manatili tayo sa banal na pamumuhay na habang ginagawa natin ang ipinagagawa ng Panginoon, nagpapakalinis tayo, nag-iingat tayo. And then yung kaululihan ko itatatag, manatili tayong disciple ni Jesus Christ. Ako bilang isang pastor, nararapat na manatiling disciple ni Jesus Christ, a follower of Jesus Christ. Kaya nga sa araw nito, itatag lang natin yung isang pasyon, yung awareness natin. Ano yung awareness natin? Hindi natin dapat bitawan yung first love natin sa Panginoon. At alam natin, yung first love natin sa Panginoon. Alam ko yung first love ko sa Panginoon. Alam ninyo yung first love ninyo sa Panginoon. Alam niyo na yun. At alam din ninyo kung ano yung maaring humatak sa atin palayo doon sa first love na yun. Alam natin din yung mga bagay na yun. Pero bibitawan natin yun. At ano yung ating gagawin? Balikan. So sa ating pananalangin ngayon, atin na ngayong gagawin yung pag-aalaala doon sa unang pag-ibig natin sa Panginoon. And then, repent. And then, balik doon sa dati nating ginagawa. Ito yung magiging laman ng ating prayer ngayon. Balik tayo. Remember yung una nating ginagawa. Tayo umiibig sa Panginoon. Pangalawa, yung ating pagbabago, pagtalikod sa mga yaong sumatak sa atin. And then yung panghuli, babalikan natin yung dati nating ginagawa. Tayo magkuko ng ulo at tayo manalangin niya yun. At ipahayag sa Panginoon yung ating pagnanais na mapanatili yung first love natin sa Panginoon. Let's begin. Panginoon, amin pong inaalaala yung aming unang pag-ibig sa Diyos. Nung katagpuin niyo kami, nung ipahayag na kami ay pinatawad na sa lahat ng aming kasalanan, nung ipahayag ninyo na kami anak na ng Diyos, na iyo pong lubos na minamahal. Salamat din po dun sa panahon na ipinagkaloob sa amin ang kaloob na Holy Spirit. Damandama namin ang pag-ibig ng Diyos at kami rin nagpahayag na kayong aming iibigin. Gagawin namin priority sa aming buhay.
At amin di ipinangako na susunod na kami sa inyo sa lahat ng araw ng aming buhay. Kung ano man ang iyo pong hihingin sa amin, ito'y aming ibibigay. At kung ano man yung ipagagawa nyo sa amin, ito yung aming gagawin. At kahit na mayroong pagkakataon na kailangan namin magsakripisyo, amin pong ibinigay at amin po inaalaala yung pag-ibig na yon sa Panginoon. Ipatawad niyo rin yung aming lapses. Ipatawad ninyo yung aming mga lapses, Panginoon. May panahon kami na hindi namin nagawa na ipahayag yung first love na yon. Merong isang panahon na dahil sa merong nangyari sa amin, ay amin pong naiwanan yung pag-ibig namin sa Panginoon. Ang naibalik ay pag-ibig sa sarili at pag-ibig sa ibang bagay. Ipatawad mo to, Panginoon, at sa araw nito, ninanais namin balikan yung lahat ng dati namin ginagawa nung mahal na mahal namin ang Panginoon. Pagpalain nyo nga po yung bawat isang nakinig ng iyong salita. Pagpalain nyo po yung kanila pong pamilya. Amin di po inilalapit na yung mga may karamdaman sa ngayon, inyo pong hipuin at pagalingin. Yung mga kasambahay nila na meron pong pangangailangan, bigyan nyo po ng katugunan. Amin din pong dalangin na sa oras na ito, ang iyo pong pagpapala, ipagkakalob nyo po sa bawat isa at doon sa kanila pong kasambahay. Pati po yung lahat ng bagay na kanilang ginagawa. Salamat sa inyo, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon sa unang pagkakataon naman na nakasama natin dito sa online worship, si Jesus Christ ay naparito upang ipahayag yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. At ito ang dahilan kung bakit siya naparito upang tubusin tayo sa ating lahat na kasalanan na binabanggit na kapag tinanggap natin si Jesu Kristo na Lord and Savior, ang una natin madadama, pag-ibig ng Diyos. Ipatatawad yung lahat ng ating kasalanan. And then, tatanggapin tayo na maging anak ng Diyos. And then, ipagkakaloob sa atin ang kaloob na Holy Spirit. Ano lamang yung ating gagawin? Ang unang bahagi ay repentance. Pagnanais natin tumalikod na sa dati nating pamumuhay at kasalanan. Pangalawa, pagtitiwala tayo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pangatlo, tatanggapin natin si Kristo na Lord and Savior ng ating buhay. Pangapat ay yung pagtitiwala na ipatatawad na ang lahat ng ating kasalanan at ay magiging anak na ng Diyos. Sa oras na ito, tanggapin mo si Jesus na Lord and Savior na iyong buhay. Pwede bang sumunod ka sa prayer na ito? Panginoon, sumunod ka sa prayer. Panginoon, kinikilala ko rin po na ako isang taong makasalanan at nangangailangan po ako ng isang Panginoon na tagapagligtas. Tinatanggap na kita, Panginoon, na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking puso. Mula ngayon, kayo na po masusunod sa lahat ng araw ng aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad ninyo sa lahat kong kasalanan. Salamat din po sa oras na ito. Ginawa niyo na po akong anak ng Diyos. At kung ako man ay aalis sa daigdig nito, ako'y pupunta ng langit. Salamat sa inyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinagpala ka na ng Diyos. Anak ka na ng Diyos ngayon. Purihin ang Panginoon. God bless us. God bless us all.